What's up mga papi? In this video, i-share ko lang sa inyo yung update ng dirted tank natin 2 weeks after natin mag-decide bumalik dito sa aquascaping hobby. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So, ano na ba meron dito sa tank natin? Meron tayong dalawang klase ng tetra in our dirted tank. We have the Rummy Nose Tetra and then meron din tayong Red Eye Tetra. Yung Rummy Nose, originally kumuha tayo ng 10, 50 pesos ang isa pero naka-discount tayo kaya 400 lang natin nakuha yung 10. Dun sa 10, sadly, meron tayong isang casualty. Hindi ko na siya nakita ngayon. Kaya today, meron tayong 9 na Rummy Nose. Gusto ko tong Rummy Nose dahil sa itsura niya. Gusto ko yung red nose and stripe caudal fin niya. Ang ganda niya tignan. Originally, galing daw to sa Venezuela and Brazil, sa may Amazon River Basin. And the right temp to maintain this fish is around 24 to 27 degrees, which is room temp, kaya wala namang problema. Isa pang nagustuhan ko dito sa Rummy Nose is schooling fish siya. They swim in groups, kaya ang ganda tignan pagka lumalangoy. Kaya dapat, pag kukuha tayo nito, minimum of 6 or 10, mas maganda. Diba? Medyo sensitive lang daw siya sa ammonia kaya dapat talagang overplanted yung tank mo para ma-manage ng maayos and wala tayong ammonia buildup. So ang next fish natin is yung Red Eye Tetra. Medyo similar siya sa Rummy Nose. It's just that yung eye ang red sa fish na to and yung caudal fin niya is may black na spot instead of stripe. Maganda tong beginner fish kasi madali siyang i-maintain. 6 to 7 pH, then 24 to 27 degrees. Parang Rummy Nose yung temp requirement niya. Mas show ito kaysa sa Rummy kasi yung Rummy medyo mahihain at laging nakatago dun sa driftwood natin. Si Red Eye, mas nagpapakita siya na lumalangoy sa iba-ibang part ng tank natin. Ang species na to ay galing Peru and Brazil. Nakuha natin tong Red Eye sa Pet City, Cartimar. 40 pesos ang isa nito, so meron tayong 6 currently. Meron din tayong cherry shrimp na laging nagtatago. 2 breeder size and 3 juvenile. Sobrang bihirang-bihira ko lang makita tong mga to kasi yun nga, laging nagtatago. Part siya ng cleanup crew kaya importante siya sa tank natin. Siguro kaya laging nagtatago to is because from time to time nakikita ko tinotorment ng 2 tetras natin eh. So, kaya ayun, siguro, medyo iwas sila. Nakikita ko lang to usually pag feeding time na. And then, meron din tayong mga bladder snail dito sa tank natin. Honestly, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng bladder snail. Eh. Feeling ko galing to sa mga aquatic plant na binili ko in the past. Pero I just keep them kasi beneficial din naman sila and clean up crew rin sila. So, these snails are the ones scavenging dun sa mga tira-tirang food sa ilalim ng tank natin. So, ano nga bang pinapakain natin sa mga fish natin? Ang kinakain ng mga tetras natin is Tubifex worms. Binibili natin yan sa Cartimar, 50 pesos per tub. Pero bala ko din mag-experiment with brine shrimps, but that's for another video. Dun sa mga aquatic plants naman, meron tayong Anubias barteri, Anubias nana. Yung Barteri, 350 sa Cartimar yan. And yung Anubias, 100 pesos isang maliit na rhizome. Then yung iba pa, di ko na sure mga names ng plants eh. Parang Ambulia, meron yata tayo Hygrophila, Pennywort, meron tayo Red Rubin, Jungle Vallisneria, and of course meron din tayong duckweed, nalulutang-lutang at ubod ng bilis dumami. And for additional info, ang gamit nating substrate dito sa dirted tank natin, of course, is a regular organic garden soil. Medyo matagal nga lang ang cycling pero mas practical and economical in the long run. Future plans, hindi ko pa alam mga papi, baka Corridoras, pero isipin ko muna kasi baka mabigat na sobra yung bioload and baka magka-spike tayo ng nitrates. Mahirap na, magkasakit pa yung mga fish natin. Anyway, update ko na lang kayo in the future kung meron tayong mga pagbabago dito sa fish tank natin. Thank you for watching and pa-subscribe na lang mga papi. Happy fish keeping!
Till the next Boodle, fish!